Mayong gabi ninyong tanan. It's our Wednesday service and we are going to continue ato ang topic about Zacharias. Zacharias number 2 na ni. And the title is Impossible Things Do Happen, part number 2. Impossible Things Do Happen, part 2. Basahan na itong balik in Luke chapter 1 verse number 37. Luke 1:37. Go. For with God nothing shall be impossible. Mubo nga bersikulo, pero undanon kaayo mga kaigsunan. What an instruction. That nothing is impossible if it is with God. And sometimes, and most of the times, most of the times, imposible kayong tanaw na ito sa kinabuhi because you know that you are not with God. And for sure that God don't want to be with you because you are not with God. Di pwede uyon-uyonan ka sa Ginoo mga kaigsuonan, kundili mo uyon jud ka sa kabubuton sa Ginoo. No, dili mo pwede i-change ang hunahuna sa Ginoo. Dapat imong huna-huna, imong i-change ngantos kabubuton sa Ginoo. Magampot ta, Heavenly Father, thank you Lord for this evening. Thank you for giving us this wonderful opportunity to learn more about the life of Zacharias. I pray, dear God, that you prepare our hearts and also please use me, empower me to teach your people. And I pray, dear God, that you will be the one that will teach all of us tonight. And help us, Lord, that we are going to be submissive to your word. And let this be done for your glory and honor in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. Ato nagisugdan mga kaigsunan, kabahin sa iyang pagkapari. He was a priest. So Zacharias was a priest. And Zacharias was married to a barren woman named Elizabeth. And ang good news mga igsoon, Zacharias' long-time prayer was heard. Amen? Ganong nadungog man ang iyang pagampo, tungod kay ang gipaminaw sa Ginoo, ang iyang kasing-kasing more than his mouth. Makita magod sa Ginoo ang reality sa ato ang desire. Amen? It is not the outward appearance that matters to a believer. It is the heart. So, bisag kung saan panimog camouflage diha og faith, makita gihapon sa Ginoo ang imong kasing-kasing kung tinuod magyod ng faith na imong gisulob. Amen? Daghan kayo, baga kay faith, pero fake ang nakita sa Ginoo. Dili tinuod nga faith. So mo na nga dili pwedeng mangopya tag faith kundi kanang faith nakuha gid nimo sa pulong sa Ginoo ug imong natuhuan ang pulong sa Ginoo ni-increase ang imong faith mga kaigsuonan because without faith it is impossible to please God. Importante kay na so that you will believe in Luke 1:37 that with God nothing shall be impossible. Mo na nitabo mga kaigsuonan ni Zacharias ug ni Mary and Joseph. O si Elizabeth, ang asawa ni Zacharias. So, atong sumpayan ni mga kaigsunan og tulo. And number 1 for this evening is Zacharias questioned the promise of having a son. Zacharias questioned the promise of having a son. Giadto man siya sa angel. O yan yun ang angel, paminaw, ayaw kahadlok, ang imong pag-ampo, gidungog na. Amen? Gina siya sa anghel, makaangko na ka og usa ka anak, og imo siyang hinganlan og John. Karon unsay tubag mga igsoon? Luke 1:18. Luke 1:18 mga kaigsunan, and hantod sa verse number 22, unsay tubag ni Zacharias? And Zacharias said unto the angel, whereby shall I know this? For I am an old man, and my wife well stricken in years. Asa man ako ni mahibawan, nangayo siyag sign, mga igsoon. Nangayo siyag sign. Unsa man ako pagkahibawan ni nga makaanak nami? Kung ingnon na ka sa Ginoo mga igsoon, ayaw na pagayong sign.
If you believe in what the Bible says, stop asking sign before you believe. Bible believer magkata. Amen? Daghang mga Kristohanon, wa gyud nilihok sa ilang Christian life, ngano man, nagpaabot pag sign. Unya kay wa magay sign ni abot nang resign. Nang hunong, nangawagtang. Amen? Ayaw himo ang option, mga igsoon, ang buluhaton sa Ginoo. Muna nga daghan kay mga Kristohanon, wa gyud nagbutang sa ilang kinabuhi diya sa buluhaton kay nahimong option, nagsipag paabot sa sign kung kabubuton bas Ginoong mga lagad. Pangutana pa ba na? No? Is it a question? So muna si Zacarias, giingnan sa angel nga nadungog na imo pagampo. Muna siyang nangutana. So unsay nahitabo? Nangayo di kag sign ha? Diarang sign ay. And the angel answering said unto him, I am Gabriel, that stand in the presence of God, and am sent to speak unto thee, and to shew thee these glad tidings. Kani nga news, gikan ni sa Ginoo. Ug ako si Gabriel, ang newscaster. Nya di ka mo tuo. Di ka mo tuo, tagalangit ko. Kay bago siya nga angel God. 20, and behold, thou shalt be dumb, and not able to speak until the day that this thing shall be performed, because thou believest not my words, which shall be fulfilled in their season. So mo nang sign, gihatag sa angel niya. Kaya ba ko ng mga tao, priest siya, imposible kayo nga siya amang, pero nahimo siyang amang mga kaigsuonan, lisod kayo na para sa usa ka priest nga mahimo kang amang. It is so difficult for a preacher, for a man of God that is not able to teach. The most difficult part of the pastor, mga igsoon, kung bawalan na ka sa pagtingog. Mura kang naghikog, may pa mamatay na lang. Amen? Si Dr. Gisalva bitaw, giingnan sa doktor magyun na siya, pero ang doktor niya nag-ingon, mga igsoon, bawalan sa kang tudlo. Di lagi siya mawali lagi sa ilang simbahan. Pero adto man mawali sa laing simbahan. Ang iyang rason, mga igsoon, mura siyang mamatay kundi siya kawali. Mao na mga kuan ba, mga preacher ba nga nagdilaab ang kalayo, mga igsoon, sa ilang kasing-kasing. Mao na mga Kristohanon, mga kaigsunan nga giingon sa Bible, sa Jeremiah, nga nagdilaab. Di mapugngan. Pero mga Kristohanon nga may kayo sa ilang kasing-kasing, bisag aso, di gini mo makitaan. Amen? Kita na mo kandila nga nindot kay tanawon, pero suga ra dayto ganaan na ang iyahang light. Murag isang tinuod na kandila ba? Ibutan nimo diha nya naay way murag iyahang kuan dito sa ilawom nga mag-ana-ana pud ba? Na iyang suga mura pud siya og mag wave kintahay. Daghana jud Kristohanon ningon ani o. Kandila nga way kayo. Dili tinuod. So man si Zechariah, mga igsoon, nangayo mo siya sign, ginan siya si angel, okay, tagati kag sign. Ang sign di ara, himuti kang amang. Kay di makamutuo. And verse number 21, and the people waited for Zacharias and marveled that he tarried so long in the temple. Nakuyawan siya. Mauwaw siya. Unsa may ikasulti sa mga tao? Nagpaabot man ang mga tao sa balita sa Ginoo ngadto nila. No. And when he came out, he could not speak unto them. And they perceived that he had seen a vision in the temple. For he beckoned unto them and remained speechless. That is the sign nga gihatag sa angel. Kaya mga mag-sign, kamo ay na mo pangitag sign, kaya para di mo maamang. Ayaw na mo pangitag sign, kaya ang Ginoo nagsulti na nadaan sa Bible, there is no more sign.
Miyon ang Ginoo, I am choosing you to go and preach the gospel. Mingon na yung mga Kristohanon karon, unsaon ako pagkahibaw nga mugo ko? Unsaon ako pagkahibaw nga apil ko? Ayun ang pangutana, ngita pagkagsign, lakaw na. Ang tanawa, man ang lakaw, di na nga amang. Pangutana ni mong Bible, di katubag. Amen? Makakita og tao nga nanginahanglan sa Ebanghelyo, dili kasulti. Pawalihon diri sa pulpit, mga kaigsunan. Bisag tugnaw, panington. Amen. Kay makuyawan ka, what could I speak when there is no word in my heart? Lisod ka ina istorya. Uy, nga mga kaibaw kung sa imong istorya. Sumana si Zacarias, mga igsoon, gi-question niya ang promise, nga giingon sa angel, ang reason na yun niya, mga igsoon, tiguang nami. So, question ba na sa Ginoo nga wa may imposible sa Ginoo? Question ba na whatsoever makita ni mos Bible, igsoon, nga gi-promise sa Ginoo, para na to imposible. Pero, why imposible sa Ginoo? Muna ila na pangayoig sign ang Ginoo. Lord, kung tinuod ni, pagkit akong sign. Ayun, sign diha. At ito sa verse number 62. The Bible says, ang naitabo, and they made sign to his father how he would have him called. Kay sa diyang nanganak na mga kaigsunan si Elizabeth, ningon dito ang kanang, ug sa ato pa kumadrona, unsa may ingan na to ani, ingan tanig sa Zacarias. Mong junior. Na, Zacarias ato ingan ani. Ningon din si Elizabeth, no, dili. John. Uy, way kaparehas ana nga sa inyo ha. That is something new. Wa mo sugot ang kumadrona, mga igsoon. Wa mo sugot ang nagpaanak. So mo na ningon sila, ato na to si Zacarias. They made signs to his father how he would have him called. Unsa man, so gitagaan nila si Zacarias og masuwatan, and he asked for a writing table and wrote, saying, his name is John, and they marveled all. So, dito natapos ang sign, nagyatag sa angel, and his mouth was opened immediately, and his tongue loosed, and he spake and praised God. Never asking why, never give a sigh. I will obey right away. Ano ba? Ayog doubt, mga igsoon. Imagine na nimo, siyam kabulan ang pari, wa katingog. Sagun sa og tingog. Suway, kung ninyo kung nga nakaisulti ba niya ang imong dila ni ok-ok. Murag gihigtan ba? Murag butang bitaw na ka shrinkable tape. Wag siya. Pero pag-release na niya, mga kaigsunan, ang name nga John, na-lose ang iyang kuwan. No? The moment nga gisuwat niya, igsoon, John. So, gipakita ni tuon ako ituon ako, Lord. John lagi. Listen, na excited ka ba nga? Nanganak na mo asawa niya. Yes! Di ka kakwanda, di ka ka-praise sa Ginoo. Makaingom sa tamay gani, gipangutana siya kung saingan. Kay kung wa siya kasuwat sa ngan nga dyan, amang nagyapon siya. Kay immediately man, after nga gisuwat niya ang ngan nga dyan, hindi sila kaibaw kung unsay ngan, pero pasalamat na sa nga, gi-honor nila, mga kaigsunan, ang authority. Mangutana ta sa amahan. Kinsa gingan ani. Ang uban mga kumadrona karon, ang mama ray pangutanon kisay ngan sa anak.
Di ba no? Niya usay magbutbuot pa ang ugangan may pangutanon. Usay may tawag na to ani. Kay para lang gid na sila masuwat. Putaka-taka niya ang spelling usbon-usbon pa, ano magkagasto-gasto na lang ni mga ginikanan. Pero pasalamat ta mga igsoon kani mga nagpaanak kang Elizabeth. Careful kaayo. Pero kabut-buot ba sila unta? Ga-suggest ba? Pero di na pwede. Ayaw na. John. Klaro kayong gisulti sa anghel, mga kaigsunan. John. Kaya gipakikitaan man sad si Elizabeth. After na, gipakikitaan po si Zacharias. And both of them was told unsay ngalan sa bata. Pareha silang answer. Perfect. No? Mura sila og game ba? Kita naman ang game nga gi-interview ang bana, gi-interview ang asawa. Kung parehas sila tubag. They marveled because their answer was the same. Ibong ako, pareha lagi sila tubag. Wa sila nagdahom kay ang ilang kong gisuggest Zacharias. Sumalipay yun doon tato sa Zacharias. Ang ingan sa iyang anak, pareha sa iya. Pero mga kaigsuonan, angel may nagingon. John. So, nag-question siya. Nangay siya sign. How can I know? So, gitagaan siya sa angel og sign. Gihimo siyang amang. Hantod nga, nagpakita siya mga kaigsuonan nga nituo yun siya tungod sa name nga John. So, number two. Zacharias was filled with the Holy Spirit. Zacharias was filled with the Holy Spirit. So makita na to mga kaigsunan, ang pagkatao ni Zacharias, believer yun siya. Pero in spite sa iyang pagka-believer, nagipunto sa kinabuhi, nga usay, baka question ka, no? Bakit di yun na to mapunggan? But the good news, mga kaigsunan, he was a spirit-filled person. Spirit-filled siya. Muna na kanindot. Kabisan makuan ka, kanang masipyat ka ba? Di man ka naamang ka, siyam kabuan, o magreklamo ka na sa Ginoo. Moro to, nakaingon na kong kanus, unsaon ako pagkaibaw, naamang na dayon ko, kagrabe na si Luta. Unya, pwede ba siya maingon sa anghel, wa man ingon God gawa ko nito o God. Ang anghel raman to ingon gawa ko nito. Pwede na niya ireklamo. Pero lisod na kayo ireklamo ng amang ka. Nahukman naman siya. Amen? Pero, according to the Bible, spirit-filled yun si Zacharias, mga kaigsunan. Luke 1:67 to 75. The Bible says, and his father, Zacharias, was filled with the Holy Ghost and prophesied, saying, Blessed be the Lord God of Israel, for He hath visited and redeemed His people. Tanawa, after na loosen ang iyahang dila, mga kaigsunan, ga-praise dayon siya sa Ginoo. Wala gyud siya ningon, ay, salamat, Lord, si Gabriel mapataka, lalin siyang pamasangil. Iyan ay kung giamang, wala ko karison. Dito, magugong. Wala na, oy. What is done is done. Amen? Kita di na tayo sige kuot anang mga usaran na itabo diha niya. Gusto nyo, justice! Justice! Ay nalang, naapay nindot nga mabuhat na to in the future. Are you listening? Mula nga, ang iyang gibuhat na yun, Blessed be the Lord God of Israel, for He hath visited and redeemed His people, and hath raised up an horn of salvation for us in the house of His servant David. And He spake by the mouth of His holy prophets, which had been since the world began, that we should be saved from our enemies, and from the hand of all that hate us, to perform the mercy promised to our fathers, and to remember His holy covenant, the oath which He sware to our father Abraham, that He would grant unto us, that we, being delivered out of the hand of our enemies, might serve Him without fear, in holiness and righteousness before Him
all the days of our life. Pagkanindot sa iyang paghimaya, mga igsoon. There's a lot of things that we could talk about God to praise His name. Unsa kanindot sa Ginoo, mga kaigsuonan. Amen? Sometimes we do not understand why God allowed us to do something. So, mga question ta ba? Ngano man ni siya nga iya man nagibuhat? But later on, we will understand, mga igsoon, nga ang mao di ay gipabuhat tos Ginoo niya. Nay mga pangitabos tong kinabuhi ana. Nga masabtan na nato sa unahan, tungod kay nituo magka bisag wa ka kasabot, nituman lang gyud kas Ginoo, nasabtan nimo sa unahan, mao di ay nga gipabuhat gito sa Ginoo. Kay naday say katuyuan. The reason why we cannot pursue, because we are afraid to jump, to leap sa pagtuo. Ato i-question ang Ginoo, kalisod na sama ni Zacarias, tingog siya sa Ginoo, katiguang na namo karon nay noon nga mo anhi ka diri nga tiguang naman mi. Amen. Di kana di kinahanglan layaton sa pagtuo na. Di ba? Kay ningon na gud ang angel, gidungog na ka. Namabdos na imong asawa. Unali magkana namabdos na. Your wife is pregnant. You will have a son. Di na, wanay, huwag sa kuhan pa ba, wanay trabaho unon. Di ba? So, hindi lang takatuugod, unsay gisulti sa Ginoo. Nagpakapobre siya para madato ka. Di ka katuwa na. Uy, Kristohanon. Makatuwa ka na. Amen. I became poor so that ye may be rich. Naliman ka na mga kaigsunan, iyang gi-prove dayon unsaon ti kapag dato. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. Gi-prove sa Ginoo mga kaigsunan. Iyan ang gisultian unsaon niya pagpadato ta. Pero problema lagi kay wa man ta nito daan gisulti sa Ginoo. Usa ra ko pagkaybaw nga mauna na. Si pangitag sign. Mura niyo na Ginoo para di ka mabuta, look on the field, saith the Lord. Tanawa ang field, tuwa didto ang imong kayamanan. Tuwa sa mga kalag, mga kaigsunan nga nangawala. Mura mga Kristohano ni samot kalibog. Nalima ka diha niya gisangad ang mga panalangin. He that soweth and he that reapeth makadawat og wages. Unya kana nga wages enough nga makaparejoice nila together. What a wages. Pero gipulihan lang sa mga Kristohanon og wages nga magbagut-but kay kahuman kay ngano man dako ag kaltas ni ko man di kaabot sunod. Unya imong gitagaag taas kay nga panahon kana nga wages. Pero ang wages nga giingon sa Ginoo mga kaigsunan, wa nimo natuhui. Nangay pa mong sign. Kay mo wa naman mo kakita na naamang naman mo, nabuta na mo gani. Wa na mo kakita. Muna naka-diferensya ni Zacarias ug nato. He was spirit-filled. Kita? Wala. So what he did, he praised the Lord for His goodness. Now, is God good? He is good. He deserves to be praised in His goodness, mga kaigsunan. Katapusan for tonight. Zacharias was admonished to train John the Baptist properly. Natahasan siya mga igsoon, nga i-train niya si John the Baptist properly. And he did it. Nabuhat niya mga kaigsunan. And so are we, kita mga amahan, natugahan punta nga i-train na to atong mga anak
properly so that when our time is done, sila na, they will be strong also in serving the Lord. Pero kung ang makita sa atong mga anak, mga igsoon, puros kahadlok, puros duda. Amen? Kung na magitay mahimong achievement, kita mo'y bida. Ang atong anak nagtubo, wag jud ka ilag Ginoo. Wag jud ka kita sa lihok sa Ginoo. Nagtubo sila nga buta. Nagtubo sila mga kaigsunan nga ignorante sa power sa atong Dios. Luoy kay ng bata. Muna kita, we are also admonished by God so that we could train our children. Maunay gusto sa Ginoong may tabo. Na? Luke chapter 1 verse number 15 to 16. 15 to 16. The Bible says, "For he shall be great in the sight of the Lord." What a challenge. Ningon ang angel nga manganak si Elizabeth, tawgon nimo John, unya ningon sa verse 15, "For he shall be great in the sight of the Lord, and shall drink neither wine nor strong drink, and he shall be filled with the Holy Ghost even from his mother's womb. And many of the children of Israel shall he turn to the Lord their God." Pagkadako, mga kaigsoon, nag-challenge ni Zacharias. Ha? Maunay may tabos kong anak. Kadako nga obligasyon gisangat sa iyang shoulder. Mo nang giingon mga kaigsunan sa verse number 14, "And thou shalt have joy and gladness, and many shall rejoice at his birth." Kaya ka maluwas. Pero ikaw, gitagaan ti ka sa responsibilidad. Responsibilidad man ay gipakita sa anghel. Gipakita na niya daan. Unsay mahitabo sa imong anak. Kaya ikaw nga mahad ka, naanay panagna daan nga mauni ang mahitabo sa imong anak. What will you do? Oh. What will you do? Kaya kung kita, kay bawa pa lang kita mga kaigsunan, nga usa ka adlaw, kani si Mike, nakasuwat na ba daan? Si Mike, mahimong great preacher. Usa ba sige siya tuon sa pulong si Ginoo? Kay mahimo siya, mahimo, iwo ra ba Ginoo, mahimo kong great preacher? Magsigig tuon. Na magsubsub gyud mga kaigsunan, wa na lain buhaton, magsigig tuon sa pulong si Ginoo. Kay gusto niya mahimo kong great preacher, mao iya kabubuton. Pero kay wa man lagi mga suwat ingon ana mga kaigsunan, so walay subsub nga study. Bisag kinsa nato. Mo devotional, mo basa, pero dili kanang yung to become a great preacher ba? Amen? Kanang walay urgency bitaw. Kita pag nakita na to ang need, nakita na to ang urgency. Di ba? Dapat pangandaman nimo. So, wag gyud di ay nakakita ang mga Kristohanon sa urgency sa mga kalag nga nangadtog impierno. Yun naman, wala man ta nag-practice. Unsaon pag-rescue sa mga kalag nga nangawala. Gitudluan ba yata, gi-challenge ba yata to make disciples. Gitudluan ba yata mga kaigsunan. Unsaon pag-share ang ebanghelyo. Giingnan pagitas Ginoo, gi-ordain ta sa Ginoo para mamunga. Unya niyo pag ang Ginoo, kung mamunga ka, panalangin natin ka og blank check. Pero ang problema mga kaigsuonan, wa man ta katuo. So unsa ato ipakita sa atong mga anak? Wala si Zacharias, he was so careful sa iyang kinabuhi mga igsoon. Kay mauna ang gisulti sa angel niya, mao ni imong anak ha. Arita sa 76, verse 76 to verse number 80. Tanaw ko sa iya gisulti sa iyang anak. "And thou, child, shalt be called the prophet of the highest.
For thou shalt go before the face of the Lord to prepare his ways, to give knowledge of salvation unto his people by the remission of their sins, through the tender mercy of our God, whereby thy dayspring from on high hath visited us, to give light to them that sit in darkness and in the shadow of death, to guide our feet into the way of peace. And the child grew, waxed strong in spirit, and was in deserts till the day of his showing unto Israel. Responsible father. Na iya jud gitudloan ang iyang anak. Kay bawo siya, his responsibility is to teach John to become who he should become. Amen? Kita, kay bawo naman taging tabdas Bible, unsa ta dapat? Dapat mahimo tang disciple. Na? Dapat mahimo tang mga disciple sa Ginoo. And so that we could also disciple others. Klaro man ang amando. Unsa na may gibuhat nato? Ha? Unsa na gibuhat nato? Kung nagasangit-sangit ang mga Kristohanon, the way you live your life on earth, the way you have your, the way you handle your life in meeting your needs, babag para sa discipleship. Amen? So, magbabag mga igsoon, you are not meeting people. You are meeting machineries. So, pagsulwining ang mga makina. Luoy kayo na nga kanang, ang imo na mga makatrabaho ka, nga kadaadlaw, tura ka sa opisina, magsigling ko dito, magatubag mga papel, so may kalagan ng papel. Ining gawas nimo sa imong trabaho, pwede na nimo kapuya. Makaunahuna, pagkagkalag, o imong unahuna nga, muli na ka kay kapoy. So, muli sa ko kay kapoy, inig pahuay nimo, napakay ganang mo gawas. Mujuti pa biya kaugma. So, sa nahimong routine sa mga Kristohanon, forget discipleship. I need to survive. Unya naman tayo mga anak, nagtanaw na to. Sumusin na sa ilang una-una, mag-eskwela ta para magkatrabaho po ta, parehang mama, parehang papa. Asa naman ang buluhaton sa Ginoo na butang? Option! Option! Ana ang atong paglantaw, mga igsoon sa Ginoo. Lord, option na imong kabubuton. But do not forget, you are ordained. Option na. Ningon man ang Ginoo nga, ye have not chosen me, but I have chosen you as an option. I ordain you as an option. Di man option ang iyang pag-ordain na to. Kung anong nahimo mag-option, ang iyang buluhaton. Nga dapat na bunga mga kaigsunan. Don't make it as an option. We need to train. We need to teach others. We need to bear fruit. Muna reason nga nung si John the Baptist na tao to prepare the way of the Lord. Muna reason after 6 months nakignit ang angel kang Mary kabahin ni Kristo. Nga matao siya mga kaigsunan to save us from sin. Muna reason karon nga naata sa church mga igsoon so that what Jesus did on the cross atong iwali. Nakaibaw na ta sa sequence. Nakaibaw na ta sa posibleng mahitabo kung ang usa ka tawo di kadawat sa kaluwasan, maadto siyang impierno. Kaibaw na ta nga danger mga kaigsuonan. Now we should know, we should have that urgency in our heart to make ourselves free to tell them about hell, to tell them about heaven. Pero majority of Christians are not free. Simply because
We do not let the Bible teach us. Bata na admonished. Wala. Mura ka ni kaon og vegetable, giluto nimo sa aluminum cookware. You are eating a poisonous vegetable. We poison ourselves. Mangalagad magyapon ko sa Ginoo, poisonous nga pagpangalagad. Because other Christians are watching you doing something that is not being commanded by God, and they will think that that is right. Di ba poisonous? Amen? Muna mag-careful gid ta mga igsoon. Do as what you are told. Kay gina-ordain rata. We should follow orders. Amen? We should follow orders. So, impossible things do happens, mga kaigsunan. Unsa may atong gitakol up karon? Zacharias questioned the promise of having a son. Nagsugod ang atong lesson karon sa pag-question. Pero the truth is, in his heart, mga kaigsunan, unsay point number 2? He was filled with the Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Pero hindi na sa nato ma-question si Gabriel, mga igsoon. Kay Zacharias, obvious man sad kayo, Brad. Obvious kayo sa imuhang line of kaning answering the angel. Klaro ra sad kayo. Di ba? So sometimes we are doubting what the Bible says, and that is why na-blinded ta or nahimot ang amang mo na ta ka istorya. Pero pasalamat lang yun ta, just like Jeremiah, mga kaigsunan, when he got discouraged, he has the Word of God in his heart. Mo na kita, wa mo kita kahibaw og asa nga point sa atong kinabuhi, nga mo na ta og makahinuktok ba? Nya makapangutana ka, mga lagad pa ba ko sa Ginoo, no? Tinawag ba jud ka ko, no? Usay dudahan ni natong giingos Bible nga tinawag lagi tanan para mag-disciple. Amen? Usay ma-question na to ang Ginoo, mga igsoon. So moabot kanina nga point sa atong kinabuhi. Paminawa ng pulong sa Ginoo nga galumpayat diha sa imong kasing-kasing nganong nakalimot ka. Kung si kinsa ka. Nganong nakalimot ka nga naa man na siya diha sa imong kasing-kasing gipasud naman na nimo. Na? Asa man ka dapit nakalimot? Para makaingon ka ba nga, sorry kay Lord, ako magyuday na isipyat, nahimo magkang option sa akong kinabuhi. So be filled with the Holy Spirit, mga kaigsunan, because He is good. He is good who is calling us. Dili siya kadudahan. Dili siya nato dapat anang magunahon na tigdautan niya. Ikatulo, Zacharias was admonished. Unsa may purpose? To train John the Baptist properly. So kung kita mga amahan, dili ta properly nourished with the Bible, we are not properly admonished with the Word of God, mao na ang atong mga anak di makakita og difference sa mga lagad ug sudi. Daghan kay pwede nilang makuhaan diha sa kalibutan, mga igsoon. At least ba, kung imo anak gahigo kanon, makita nila, ma-differentiate nila ikaw nga nangalagad ug ang kalibutan nga iyahang gisigi tan-aw, ma-differentiate na niya, mga igsoon. Pero kung way kalainan, wa siya kakumparahan, saan na lang na imong anak. Di siya makakitag spirituality. Kaya bisan ikaw, di man ka magisgot o grasya sa Ginoo. Bisan ikaw, wala ka naka-experience sa grasya sa Ginoo. And never forget, mga kaigsunan,
experiencing the grace of God is very needful for all of us because this work, this ministry that God entrusted to us should be done by the grace of God. Kung dili na nimo i-experience ang grasya sa Ginoo, mao na nga makabuhat kag something gamay, bisag gamay lang, labi nagdako. Ganahan na ka maila. Ganahan na ka maila sa simbahan. Mao na pag dako na atong simbahan, unya dugay na kay ka sa simbahan, yan ay mga bag-o, unya magtudlo-tudlo sa pulong sa Ginoo, nginoy ka hilasa nimo bag-o pagay ka. Daghan kay mga ingonana sa mga dagko nga church. Murag sila ray naay katungod. Ang mga dugay na. Di ba? Ang wat nila nabantay sa ilang kadugay, baga na kay glumot. Makaslide na sila. Lisod na tangtangon ang lumot kay nakagamot na. Monay wa na bantay sa mga Kristohanon. So pasalamat ta sa kinabuhi ni Zacarias mga kaigsunan. Ato ni padayonon last part karong Domingo. So atong ipadayon ang pag-isgot kinabuhi ni Zacarias. I hope nga naatay na learn tonight. Amen. I hope nga natin na learn. Magampo ta, Heavenly Father, thank you Lord for this evening. Thank you for giving us this wonderful lesson about Zacarias. Thank you for his life. Thank you, dear God, na bisan pa man tuod nga sa iyaha nga pagka amang kay gihatag sa angel niya, Lord, nga dili siya makasulti hantod nga matapos ang pagmabdos ni Elizabeth. Apan pag-abli ug balik sa iyang baba, sa dihang nakasulti na siyang balik, naghimaya siya ni Lord. And nagpakita na sa iyang devotion nimo. Nagpakita sa iyang pagtuon nimo. And we also want to have that, Lord, in our heart. Thank you, Lord, for your people. I pray that you bless them as they come to the altar tonight to desire that kind of faith. Sama sa naangkon ni Zacarias sa iyang kinabuhi. Thank you, Lord, for this opportunity nga makaistorya minimo, Lord, sa among response sa mensahe nga imong gihatag kanamo. Thank you, and please bless the altar tonight as your people come to honor you in Jesus' name.